Anyway, Pala, okay, mga okay. kapuso, yan, umpisan na natin ang ating talakayan. Makakausap po natin si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po. Ayan, Senator. Si Senator Gatchalian po ay live din sa Zoom. So, Yes. mapapanood din siya ng ating mga suking tagapakinig, tagapanood sa YouTube account natin at saka sa Facebook account natin. Senator Gatchalian, good morning po. Morning sa inyong dalawa. Good morning Ayan. po. Senator, una, yung tungkol po sa excise tax, nung makausap po namin kayong huli, isang buwan nakakaraan, chinek ko kung kailan natin huling nakausap si 1 Senator month na Gatchalian. pala. Mhm. May nasabi po kayo noon na last resort, yung pong Yes. suspension ng excise tax sa petrolyo, pero eventually Correct. nakita nyo yung pangangailangan na. So ito po ang Yes. sitwasyon ngayon, Senator Gatchalian. Sinuspend ng presidente ang excise Yes. tax, pero sa LPG at kerosene lang. Yung sa gasolina at sa diesel, hindi. Habang bumababa naman yung presyo ng ng petrolyo. May sa- rollback nga sa Tuesday, Oo, di ba? So, Correct. ano po ang inyong panawagan ngayon? Ano bang kailangan ngayon? Kailangan pa rin hubang itulak yung suspension ng excise tax sa gasolina at diesel? Isa ang diesel kasi ito ang fuel ng masa. At ito ang ginagamit ng marami sa ating mga public utility drivers, public utility vehicles, pang-deliver ng gulay at prutas, logistics. Yan talaga ang pinaka malawak na fuel, malawak na ginagamit sa mga sasakyan at transportasyon. Kaya ako, ang aking panawagan ay isuspend pa rin dahil kung titignan natin, nag-umpisa tayo sa 60 pesos per liter. Ngayon, nasa 110, 115 pa rin tayo pesos per liter. Halos doble pa rin. No? So kahit na pababa na siya, kung titignan natin kung saan yung pinanggalingan niya, napakalaki pa rin. At ang kabangga kasi nito ay yung pamasahe na hindi naman tinataasan. Hindi tinataasan ng pamasahe dahil nga magkakaroon na talaga ng domino effect. So naintindihan ko kung bakit hindi tinataasan yung pamasahe, pero para hindi mahirapan ng ating mga public utility drivers, dapat suspindihin pa rin para mas malaki yung kanilang take-home pay. Opo, naalala ko lang kasi sa hearing din po ng House of Representatives patungkol nga po sa krisis sa langis, may nabanggit po yung kinatawan ng Department of Finance na kapag kasi sinuspinde yung excise tax sa gasolina at sa diesel, mayayaman lang daw po yung Yun. makikinabang. Sa gasolina, may ganyan na epekto. Kasi kung titignan natin, karamihan ng mga magagandang sasakyan, yung mga, sabihin na natin, mga BMW, mga Mercedes-Benz, ito lahat puro gasolina ang gamit. Kaya talaga may ganyan na epekto. At pero ang diesel, gamit yan ng mga jeep, gamit ng mga bus, gamit ng mga truck. Gamit rin nga yan ng mga generator sa mga isla. No? Kaya mas malawak yung paggamit ng diesel. Kaya ako, nakikita ko na meron pa rin, at this point, meron pa rin dahilan kung meron pa rin dahilan na pwedeng suspindihin ng excise tax sa diesel. Ayun, opo. Yun din yung sinabi po sa Senado ng Department of Finance. Syempre dapat consistent naman sila. 'Di ba sa Senator doon sa Protect Committee, sabi ni Undersecretary Carl Adriano. Adriano na yung based sa consumption, pag pag-aaralan, yung diesel at saka yung gasolina ginagamit ng mga rich. Tapos sa poorest of the poor, yung sa LPG at saka yung kerosene, kaya yun ang sinuspindi. Oho. So, ano kaya ang pwedeng gawin para makumbinsi ang Malacanang na ito talaga kailangan natin itong isuspend? Kasi ang taktika ngayon kasi is para matulungan yung mga gumagamit ng diesel, yung nasa transport sector particularly, tsaka yung mga sa agriculture, ayuda ang ibinibigay. Yes, targeted. Opo. Ganun talaga. Ako pabor ako sa targeted approach dahil ang targeted, una-una, diretso yan sa mga nangangailangan talaga. At pangalawa, yung mga totoong nangangailangan na nabibigyan ng tulong. Ang problema lang sa targeted, napakabagal. Kung titignan natin yung pagbibigay ng fuel subsidy, nasa 45% pa lang ang nabibigyan. Isang buwan at kalahati na ngayon. So, yan ang problema natin, ang bagal ng pagbibigay ng targeted subsidy. Pero,
patuloy naman sila nagbibigay ngayon, to be honest about it. No? Nakikita ko sa news, patuloy yung pagbibigay. Pero pababa na kasi ang presyo ng langis eh. At marami na, kumbaga, naghirap, marami tumigil na pamasahe, marami ay nagsakripisyo na sa kanilang mga pangangailangan. So, hindi siya, gusto ko man targeted, hindi siya ganun ka-efficiente. Tsaka bukod po dun, Senator, hindi din efficient yung pagbibigay. Kasi Yes. apparently Mabilis. hindi malinis yung listahan ng Department Oo of nga. Transportation at saka ng DSWD. Yes, oo, tama yun. Yung LTFRB kasi, sa kanila nanggagaling yung listahan, Opo. regulator. Kaya ito yung isang bagay rin na titignan din namin. Bakit yung listahan ng LTFRB, taon-taon naman nagre-renew, taon-taon naman kumukuha ng pangalan, pero hanggat ngayon madumi ang listahan. At sabi ko nga sa Protect hearing na every year naglalagay tayo ng pondo para sa pantawid pasada. Linalagay natin yan kasi ang expectation natin baka sa loob ng isang taon meron namang ganitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. At least kung nagtumaas siya, meron na, nakahanda na tayo no, sa pagbibigay ng tulong. Opo. Ito, Senator, how soon dapat po ang desisyon kung sususpindihin yung excise tax sa gasolina at saka sa diesel? Kasi kapag ka po, di ba pag halimbawa, nagbaba ng kautusan para isuspend yan, hindi naman kinabukasan, Hindi naman agad-agad. kaagad-agad. Oo, isususpindihin. Tama yan. Lalo na Sige sa po, mga Senator. taxation. Kasi ang taxation, komplikado yan eh. Maraming dinadaanan at nag-i-issue ang BIR nung tinatawag nating revenue regulations. So medyo matagal-tagal yan. Pag sinabi ng Pangulo today, sa akin bilang baka isang linggo pa bago ma-fully implement yan dahil may mga regulasyon at may mga implementing rules na ini-issue para hindi magulo at hindi maabuso. No? So, yun ang meron talagang tinatawag natin na lag bago maramdaman ng taong bayan. Opo. Senator Gatchalian, hindi ba kayo nadismaya? Kasi inatupag nyo naman ng Senado, ng Kamara, ito pong pagsasabatas ng suspension or ng kapangyarihan sa Pangulo para isuspend or kaltasan nga po yung excise tax. Pero hindi agad-agad na isabatas. Tapos nitong nakalipas na Lunes lang, di ba, effective yung batas. Tsaka lang nilabas yung EO for gas, tsaka kerosene. Hindi po ba kayo dismayado tsaka nababagalan sa nangyayari? desisyon, Oo. Yan nga tinanong ko kay Yusek Adriano, bakit nyo pa pinush yung batas para suspendin yung excise tax kung hindi naman gagamitin? Kasi aasa lang yung tao eh. No? At hindi magiging maganda para sa administrasyon dahil nandyan na yung kapangyarihan pero hindi nagagamit. Kaya sabi ko nga, dapat mabilis yung pag-react. Kung hindi natin gustong suspendin, kaya sinasabi ko madalas, last resort yan. Naintindihan ko na malaki ang mawawala, mga 16 to 18 billion mawawala. Naintindihan natin yan. At pag nawalan tayo ng collection, wala rin tayong pagkukunan ng ibibigay. No? Pero ganun pa man, sana ang ginawa nung una pa lang ay mabilis yung pagbibigay ng tulong, mabilis yung pagbibigay ng suporta sa ating mga public utility drivers para kahit hindi sinususpendin excise tax, nararamdaman nila yung suporta. In fairness naman, merong bagong pinapatupad ngayon, yung fuel discount. No? At tingin ko, tsaka yung service contracting, ito tingin ko, mas mabilis at mas epesyente kasi yung fuel discount, hindi siya cash. No? Coupon siya. So pag binigay mo yung coupon sa driver, pagpunta niya sa gasolina, kaagad meron na siyang discount na 10%. Malaki yun 10%. 10 pesos. No, makukuha niyang discount. So malaki yun. Pwede pa nga lakihan. Kung ako tatanungin, dapat lakihan pa. Opo. So sana ganun na ang in-implement natin nung una para kahit hindi sinuspend yung excise tax, meron ng ganitong mga tulong. Opo. Sa ngayon din po, maraming mga pinapanukala sa Kamara, maging sa Senado, para nga po magkaroon ng halimbawa ng budget para makatugon dito sa krisis sa langis. For example po, yung kay Deputy Speaker Albi Benitez, ipagpaliban po yung barangay at sangguniang kabataan elections para daw po yung pondo ay magamit muna sa krisis. Alam ko may ganun din si Senator Amy Marcos, di ba, Ate Nympha? So kayo po bilang chairperson ng Committee on Finance ng Senado, ano pong masasabi nyo rito, sir? Akin, hindi ko na desisyon to dahil nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema na hindi pwede basta-basta isuspende ang barangay elections. Kung matatandaan natin, itong pag-urong ng barangay election, pangatlo na ito eh. Opo. At itong pag-urong ngayon, this year,
ang mekanismo dito ay ginawa ng 4 years ang barangay election, kaya siya naurong. Sinabi kasi ng Korte Suprema nung huling pagsuspindi natin, last na yan ha, at hindi nyo na pwedeng isuspindi dahil gumagawa lang kayo ng kahit anong dahilan. No? Dahil ang katapat naman nito ay pagkawala ng demokrasya at pagkawala ng oportunidad para sa mga kababayan natin pumili ng kanilang mga kandidato. Kaya kung ako tatanungin, unang-una, unconstitutional na yan. At pangalawa, dapat matuloy na dahil pangatlo ng pagsuspend dito. At pangatlo, maraming tao umaasa na pumili ng kanilang mga local leaders. So ibig sabihin po, Senator, maghanap na lang tayo muna ng ibang pwedeng tipirin at pagkunan ng pang-ayuda at iba pang Kasi yung barangay election, NIMFA, is only 8 billion, 8 to 9 billion yan. Ngayon, meron pa tayong 230 billion na pwedeng gastusin. So, in other words, hindi naman kulang yung pera no, para paggastusan. Talagang nakalaan na yan para sa barangay election. At saka po, Senator, di ba, may windfall na tinatawag, windfall tax From VAT. collection from VAT. Kasi sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, siya ring pagtaas po ng VAT na nakukolekta ng gobyerno. Tama ho ba? Tama. Ginagamit rin naman yung windfall sa pagbibigay ng targeted subsidy. So, ang napakinggan ko rin sa balita na magbibigay ng dagdag tulong sa mga poorest of the poor, sa 4Ps, saka sa near poor. So dito rin naman kukunin yan, no? Yung tinatawag natin windfall sa VAT. Ayun. And speaking of windfall, Senator Win, pinag-uusapan din ho ba ninyo? Kasi alam ko nanggaling din sa inyong proposal ito eh. Pinag-uusapan na ho ba seriously yung inyong iminungkahi na patawan ng windfall tax yun pong mga oil companies? Pinag-aaralan na namin yan ng mabuti. Ang pinakamahirap dyan, kunin yung datos kasi ever since hindi nagsasubmit ng datos sa mga oil companies, kaya hindi natin alam, bulag ang gobyerno kung magkano kinikita ng oil companies. Pero ngayon, dahil may bagong batas na, itong pagsuspindi ng excise tax, nakasama dito yung pagsasubmit ng mga dokumento. Ang DOE ngayon ay kumukuha na, sir, di ba? Pinapa-unbundle Yes, kumukuha na sila ng dokumento, pinapa-unbundle. Na first time yan, actually, na ginagawa. So, makakakuha na tayo ng dokumento, pag-aaralan natin. At kung nakita natin may mga windfall profits, magpa-file tayo ng batas para makolekta itong mga windfall profits. Hindi bago yan. Sa mining tax, may windfall tax rin. So, yung mga mining companies, let's say, tumaas yung presyo ng nickel, ang gobyerno kukuha rin doon sa windfall profits. Yeah, pero Senator, yan, makikita po yung kita ng mga oil companies. Yun ay kung magko-cooperate sila. Sir, kasi di ba walang penal provision naman doon sa batas na ginawa po ninyo na nagbibigay ng emergency powers sa presidente tungkol dito. So, paano po yun? Walang direct penal provision pero marami kasing mga regulatory mechanisms. For example, yung kanilang mga permit to operate. Lahat ng mga kumpanya kung hindi nagko-comply sa mga regulations, at pag sinabi mo regulations, malawak to eh. No? Pwedeng i-revoke yung kanilang permit to operate. Ang permit to operate, lahat ng oil companies kumukuha ng permit to operate, pati mga gas stations kumukuha sila. Ayun po. Isang tanong na lang ako dito, Senator Gatchalian. So, kahit po tawag dito, nagbibigay na ng mga ayuda, at kahit po ine-expect ulit na bababa ang presyo ng petrolyo kasi pinanunsyo ng presidente kahapon yung sa diesel about more than 23 pesos yung ibababa ng kada litro ng diesel. Dapat pa rin isuspend pa rin yung excise tax at least sa diesel po ba o pati gasolina? Ako ang aking mungkahi ay sa diesel isuspend. Yung gasolina pwede natin patuloy na pag-aralan pa. Ako sang-ayon ako na patuloy pag-aralan, patuloy i-monitor yung situation. In fairness naman, nag-i-improve ang situation. Nasa around $92 per barrel na. At daming mga iba-ibang balita lumalabas. Pero ang general trend ay pababa yung presyo ng petrolyo. Kaya may mga big-time rollback tayo nakikita in the next few weeks. So, but yung pinanggalingan kasi ng diesel, ang layo eh. From 60 pesos ngayon until now, mga 110 pa rin. So, nakikita ko na mayroong pangangailangan pa rin suspendihin. Ayun, opo. And then, Senator, hinga naman namin kayo ng pahayag tungkol po doon sa pagkaka-aresto kay dating Congressman Zaldico. Kayo ho ba ay sang-ayon na kapag siya ay napauwi na dito, ipatawag po siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? O ipaubayan na lang siya dapat sa korte?
Malaking panalo yan para sa katarungan at para sa katotohanan. Alam naman natin na si Zaldico ay nasa gitna nitong kontrobersiya at siya ang naging mukha ng korupsyon dito sa flood control dahil sa mga huling pagdinig natin, nakita natin yung dalawang kumpanya na bilyon-bilyon ang nakuhang kontrata sa flood control. Hindi lang 1 billion, 2 billion, 20 billion at least. No? So, ang laki na nakuhang kontrata ng dalawang kumpanya na. At kung ako, malaking ano yan, para sa akin malaking panalo, malaking panalo para sa bansa natin sa pagkamit ng katarungan. At kung meron pa siyang ituturong mga bigger fishes, no? Kung may mas malalaking isda, mas maganda yan para makuha na natin at makamit na natin yung katotohanan. Ito po, Senator, kasi sabi po sa ngayon hindi ho ba ang Blue Ribbon Committee suspended ang mga pagdinig pa siya po ni Senator Lacson na chairman ng committee. Gusto ho kasi niya maaprubahan muna o madala muna sa plenary yung partial committee report, report. ng Blue Ribbon Committee. So only until then, tsaka po siya magre-resume at ipatatawag si Congressman Zaldico kapag ka po na andito na. Sang-ayon ho ba kayo doon o po pwede naman po na habang nandyan yung partial report, pwede na ipatawag si Congressman Zaldico para eventually full report na, hindi na partial report po ang manggagaling sa Blue Ribbon? Pwede rin naman ganun, ano, para makompleto na yung buong larawan ng mga taong sangkot dito sa flood control issue. At repeatedly, nabanggit yung pangalan ni Mr. Zaldico sa mga iba't ibang testimonya. Mas maganda rin na ipatawag na siya para mabuo na yung kwento at mabuo na yung larawan nitong flood control issue. Of course, nag-issue na siya ng iba't ibang mga statements sa kanyang social media. Kaya magiging komplikasyon kung ano magiging takbo dahil base sa kanyang mga unang statements, wala naman siyang kasalanan at tinuturo wala daw siyang kinuha. Wala siyang kinuha, tinuturo niya iba't ibang personalidad. Pero salungat yan doon sa mga testimonya na ibinigay ng iba't ibang testigo tulad ni Mr. Bernardo, ni Yusek Bernardo. So, maraming iba't ibang kwento, no? Iba't ibang kwento. Ang mabigat lang kay Yusek Bernardo formal affidavit yun at sworn affidavit. Kay Zaldico is pure statement lang. Kaya pero dahil nasa gitna nga siya nitong korupsyon at siya yung kumbaga center figure ditong korupsyon, dito sa korupsyon na ito, maganda rin na magbigay na siya ng kanyang testimonya at sabihin niya na yung totoo kung ano ba yung nangyari. Pero kayo po, Senator Gatchalian, mas gusto niyo po na ituloy pa rin talaga ng Senate Blue Ribbon Committee yung hearings patungkol po sa flood control scandal or ipaubayan na lang sa DOJ and Ombudsman? In fairness naman po, sa dalawang ahensya, talaga namang may trabaho din na ginagawa talaga at nag-update naman po. Totoo naman yan, Isa. Kaya ako babasahin ko ulit yung mga dokumento kasi ang daming dokumentong dumaan. Ang mga facts na natatandaan ko ngayon, malaki ang nakuha ng Zaldico companies dito sa flood control. Yan, established yan. At mayroon kaming dokumento na nakuha. In fact, pinakita ko yan sa mga huling pagdinig. Pero as to kung nasaan na yung investigation ng Ombudsman at investigation ng DOJ, kailangan tignan ulit kung nasaan na sila. At kung mayroon pang mga butas doon, then ako, sang-ayon ako na magkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon kung may mga butas pa na kailangan takpan. Natanong ko po kasi baka kasi maging lalong busy ang Senado kapag na-impeach po ng Kamara, kapag na-impeach po ng Kamara si Vice President Sara Duterte, tapos kayo po yung magsasagawa ng impeachment trial bilang Senate Impeachment Court. So paano po yung magiging diskarte kaya dito, sir? We'll cross the bridge when we get there, Isa. No? Di pa natin alam kung ano magiging takbo ng impeachment. Ang kontrolado lang naman natin ngayon yung takbo ng Blue Ribbon Committee. At ang gusto naman natin lahat ay makulong, ma-prosecute, mapanagot yung mga taong may sangkot dito sa flood control issue at malaman rin katotohanan kung mayroon pang mga ibang personalidad na kasali. So sa inyo po, Senator, tama ho ba, kahit na po hindi pa approved o hindi pa natatakel sa plenary yung partial Blue Ribbon Report, sa sandaling nandito si Congressman Zaldico, pwede na siyang ipatawag?
Pwede naman simultaneous dahil nagkaroon naman ng cut-off. Mm-mm. Like for example, yung partial committee report, may cut-off naman yan. So pwede naman maging continuous hearing. Depende kasi yan, mahirap sagutin Ninfa, dahil hindi rin alam natin kung kailan dadating si Saldico. Yeah. So, nahuli rin nga siya, pero sa pagkaalam ko, maraming proseso pa dapat daanan. Kaya hindi rin natin malaman kung dadating ba siya next week or a month after. Pero itong investigation ay tuloy-tuloy. So, for example, dumating naman siya ng mabilisan, then tingin ko pwede nang magkaroon ng yung complete committee report dahil pwede na rin siyang pakinggan at pwede nang patawag yung mga iba. Or pero sir, kung ang condition po ni Senator Lacson madala muna sa plenary yung partial report. So kasi po that would require at least 9 senators. Isa po kayo doon sa umatras ng pirma. Pwede bang pumirma na kayo o sige na para umandar na lang to mapatawag yung si Zaldico? Yeah. Well, Ninfa, ika-clarify ko yung pag-atras ng pirma kasi nung una, ang pinaikot ay draft. At yung draft na yun nagbabago. No? Kaya dahil nagbago, sinabi namin, antayin na lang natin yung final report bago permahan. At may mga pagbabago na ginawa. No? Kaya pinag-aaralan mabuti itong partial committee report dahil may pagbabago. Dahil kung may nagbago, permahan mo na lang yung final kaysa dun sa draft dahil nagbabago pa yung loob. At alam naman natin na very sensitive ang mga ganitong committee report at kailangan pag-aralan mabuti yung implications nito lalo na kung mayroong mga personalidad na kasama. No? So, pinag-aaralan natin mabuti. Opo. Para mas malinaw lang din po, Senator Gatchalian, bakit kailangan na magkaroon ng sapat na bilang para sa pirma, sa mga committee reports na ganyan? What if hindi makuha yung bilang? So, ibig sabihin, anong mangyayari? Oo. Yung mga ganito, kasi ang committee report, dapat majority of members ang pumiperma. Yan ang basic rule dyan. No? So, kung majority of members pipirma, mafa-filing committee report, pero hindi pa naman ibig sabihin final yan. Pag na-sponsor yan sa plenary, pwede pang magbago yan. Pwedeng amendahan, pwedeng tanggalin ibang provision, pwedeng palakasin, pwedeng pahinain, pwedeng palitan ng mga personalidad, depende kung anong magiging debate on the floor. So, hindi naman ibig sabihin pag pinirmahan, lalo na kung meron kang mga marginal notes doon, let's say, will amend, will interpolate, or with grave reservations. Ang ibig sabihin yan, pwede pang magpalit ang committee report pagdating sa plenaryo. Nakita na natin yan in many instances na pagdating sa plenaryo, nagbabago talaga yung anyo. No? Tsaka yung Depende in minority kasi magkakaroon rin ng opportunity para debatihin yung committee report. Tsaka kasi ang alam ko rin po, Senator Gatchalian, hindi ba ang pagpirma dun sa committee report, not necessarily na pag-agree dun sa nilalaman. Pwedeng pagsang-ayon na dalhin na sa plenary yung committee report. Yes, tama ka dyan. Dahil yung pagpirma ng committee report, lalo na kung may marginal notes. Kaya importante, siguro ito dapat maintindihan ng ating mga tagapakinig. May marginal notes sinusulat yung mga senador. At kung nakasulat doon sa marginal notes, let's say, with grave reservation, or will amend, ibig sabihin na gusto mong pagdebatihan na yung committee report at pag pinagdidebatihan na yung committee report, pwede ka rin to vote to dissent. Ibig sabihin, hindi ka sang-ayon dun sa committee report or to vote to amend para palitan yung mga ibang laman ng committee report. Para lang mapag-usapan na. Ngayon kasi hindi na pag-uusapan No? Para mapag-usapan at pag sa plenaryo na pag-usapan yan, nasa full view ng publiko kung ano yung pinag-uusapan. Ayun, opo. And then, Senator, sabi ho ni Senator Lacson, pinulong ni Senate President Tito Soto ang majority block tungkol doon sa ine-expect po na pag-akyat sa Senado ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba ay kasama doon sa pulong at pwede pong malaman kung ano ang napag-usapan? Kasama ako sa pulong, Ninfa, but baka mahirap naman sabihin kung ano yung napag-usapan doon. But yung pwede lang ninyong i-share. Kasi andun ako sa meeting at hindi ko na lang sabihin yung detalye. No? But napag-usapan naman namin yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod na mga
buwan, lalo na bago mag-SONA. Opo. So ano lang naman to, parang pinag-usapan namin yung mga possibility na na pwede mangyari. No? Kasama na dun yung impeachment, kasama na nga dyan yung pagtalakay nitong committee report, Opo. kasama na dyan yung mga LEDAC bills at iba pang mga bills. So kumbaga, kasi may isa na lang session, may isang session ano na lang ilan session week nilang bago ulit mag-suspend for the SONA. Opo. Sir, kasi ang May session SONA, ninyo may sa SONA May. tayo naman. Sa May. So, May. Opo. May, May 4 So, bukas. Yeah, mga ganyan, May 4. So, bago kami mag-suspend for SONA, may mahabang session, no? At gusto lang tapusin ni Senate President yung mga dapat tapusin. So, nag-anticipate lang kami kung ano pa yung mga pwede mangyari. Opo. So, ibig sabihin, pinag-usapan na ninyo yung possible schedule. Possible schedule, possible topics, possible legislative agenda. Of course, yung mga LEDAC bills, napag-usapan rin yun. Napag-usapan din ho ba yung pag-solidify sa majority block? Kasi kasi possible ho ba na may magtangka na patalsikin si Senate President Soto para ang maging Senate President ay yung anti-impeachment ni VP Sara? Wala kaming napag-usapan na politika at especially change in leadership, Nympha. And as far as I know, on solid grounds is SP Soto. At as far as I know na wala namang problema sa kanyang liderato. In fact, ako personally, satisfied ako na may ganitong regular na mga meetings para alam natin kung ano yung pwede mangyari. At very focused si SP Soto na matapos yung mga bills sa legislative agenda. Opo. Nabanggit niyo po kanina napag-usapan din po yung impeachment, 'di ba? Singit ko lang kasi may sinabi po proposal si Senator Lacson na MWF, yung impeachment trial 3 PM up, tapos TTH or Tuesday and Thursday gagawin daw po yung session. Yung legislative ano nila. Yes, opo. Approve po ba sa inyo to, sir? Okay naman ako. Nasabi ko nga kay SP Soto na importante lang kasi yung legislative agenda. Alam ko, kung matatandaan natin, yung last time nagkaroon ng impeachment at hindi lang natuloy yun. No? Nagkaroon lang ng discussion and then tapos nagkaroon ng ruling ang Supreme Court na unconstitutional, kung matatandaan natin last time. So with that experience in mind, importante lang na yung legislative agenda hindi maantala, hindi ma-delay. Dahil marami rin tayong mga legislative agenda na dapat nating tapusin. No? So, binabalanse lang yung constitutional mandate to hear the impeachment. At the same time, binabalanse rin yung mga dapat nating batas. Yung mga batas na dapat nating tapusin dito sa loob ng 20th Congress. Ayan. With that, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po sa panayam na ito. Thank you so much Thank you. po. Ingat po Thank palagi. you, Lisa, Nipa. Thank you.